Ngayon, Jeremy, mabalikan naman natin June, June of June, 3 months ago, nagbukas yung Lions Nation MMA. Kamusta? Kamusta lahat ng takbo ng operations? Kamusta kayo as a team? Kamusta yung ambience? Masasabi mo ba itong sa 3 months nyo? Of course, syempre nag-subside na yung tinatawag na honeymoon period. Nandun na kayo sa mismong nagkakaalaman na ng ugali. Ito na yan, dito na yung challenges. Pero so far, ano yung masasabi mong difference ngayon na nasa Lions Nation na kayo na tingin mong truly na nag-benefit ka, at least sa'yo, masasabi mo for you, ngayon na nasa ibang environment ka na? So yun nga, sabi ko, some doors na nagsasara pero may ibang door na nag-open. So yun, yung maganda naman, masaya naman kami, and yun, we're able to, yun nga, yung isa dito is si Prof. Gibran na isa naming nakuha na which is tutulong pa sa aming journey as a martial artist. And yun, meron din kaming yun, isa din is si Coach Zaidi na sa Muay Thai. So parang nadadagdagan pa yung kaalaman namin. Diyan ba sa kaalaman na nakukuha nyo, lalo ba nagpapakati sa'yo na makalaban ulit? Yun yung, Oo, oo kuya, oo. Oo. Yung parang gusto mo ng para maipakita na may natutunan ka. ngayon ba, speaking of kate, yeah. Hmm. Ngayon, sino? Ito ang gusto malaman ng lahat. Meron ka na bang napipisil? Meron ka ba sa radar mo mga pangalan na gusto mong makalaban? Of course, syempre, in the past few months, medyo maganda yung activity ng bantamweight division. May bagong champion, may bagong contender, may in Hmm. champion, lalaban sa ibang sport. Oo, May mga prospect, may mga bagong pangalan. Hindi lang sa main roster, pati doon sa One Friday Fights. Ikaw ba, meron ka ba napipili? Siguro sabihin natin kahit tatlo, dalawa. ah siguro sa akin is parang siyempre sa social media naman, nakikita natin yung mga comments, yung mga gano'n 'pag, who's next, for the Juggernaut, yung mga yung mga tanong Ah, is ah, yung talagang isang nakikita ko si Kun Won Il. hmm, Pero hindi naman ako nagmamadali, depende sa One hmm, Championship. hmm, Siya yung isa, and siguro yung isa pa is, ah. yung top 5 si ano, si Artem Belak. Ah, oo, okey number 5, oo, yung kinalaban din ni Kwon Il. Ah, Depende kuya. Hindi pero Yeah. yung dalawang yun ang parang, parang sabihin mong for now, dream opponent mo in the bantamweight division. Yes, yes kuya. So dalawa yun, dalawa o meron ka pang gustong dagdag o talagang yung specifically yung dalawang yun? Yun lang siguro muna kuya yung nasa isip ko pa. Ah, oo. Ah, Yun nga ang tanong ng lahat kasi yan din isa sa mga parang napi-picture ko magandang laban is Kwon Il versus the Juggernaut Jeremy Pacquiao. Siyempre ang tanong dito lahat, how would you handle yung mind games niya? Talaga siyempre hmm, napaka-vocal yep, yep. nung Kwon Il. Of course, hindi na bago sa yung situation gano'n. Of course, sa tanong nila, how would you handle it kung if ever makalaban mo si Kwon Il? Siguro yung, alam naman natin na iba din yung mindset ni Brother Kwon Won Il, eh. So Ah, yung gawin siguro natin dun is, siyempre prepare tayo ng, maigi, tignan natin yung mga strength and weaknesses niya. Which is, alam naman natin yung strength niya is yung striking niya, which hmm, is pero yung jiu-jitsu naman niya nung laban nila ni Artem Belak is maganda, maganda ah, yung, hmm, yung depensa niya sa likod. ah, So ah, nakikita natin na nag-e-evolve siya. So hmm. siguro tignan na lang natin, Eh, sorpresahin natin yung mga fans. yun nga, ang tanong ko lang sa'yo, paano yung mind games? Alam naman natin na ano 'to, talagang binigyan mo na kami ng detalye kung ano yung improvement na meron si Conman Il. Pero yun nga, Oo. kasi alam naman natin na hindi ka na babagabag kasi yung huli mong laban sa face-off Eh, mo, kinahulang ka, anong sinagot mo? ah, nagulat naman. Any anyway,
Speaking of bantamweight division, napapansin ko merong talagang traffic jam. Para siyang ano para siyang main road ng La Trinidad. Traffic, kasi sobrang traffic. Sa Lions pa lang, meron ng Kevin Belingon, meron ng Jeremy Pacatio. So of course, syempre doon sa dati niyong kampo, nandiyan si Janlo. Ngayon si Carlo Buminaang, si Stephen. Adonis, Stephen Loman. Masyadong traffic Mm. Kayo ba, pag napag-uusapan niyo to noon o ngayon, sabihin natin, lalo pag nagkikita kayo, paano siya niya-approach? Paano ba kunyari siya? Ano ba, ano na lang? Kung sino yung pinakamalapit? O sige, sa kanya muna yung pinakamalapit dahil siya naman yung nasa title shot, parang gano'n. Oo. Paano niyo siya ina-approach? Of course, syempre hindi niyo maaalis. A lot of people would say na parang, "Uy, baka maglaban-laban sila." Pero of course, syempre hindi naman natin mapagkakaila that of course, outside of mixed martial arts, magkakaibigan kayo. Kamusta? Paano niyo siya napag-uusapan? Ah, sa ngayon hindi pa namin napag-uusapan yun kay Kuya Kevin, pero siyempre naman, kung sino yung nasa top, siya yung mas Hmm, priority, siya yung oo, mauna kasi siya naman yung nasa top. So, hmm, siguro yun nga hindi talaga natin masasabi kasi, ah, athlete naman tayo. hmm, May siguro hindi naman sa, ah, ano 'to, na magkakaharap in the future, pero kung sino talaga yung, oo, sino yung mas malapit, siya na oo, lang muna yung, priority. hmm, Mahirap talaga kuya, eh. oo. Ngayon Uh, speaking, nabanggit mo kasi si Kevin, ngayon parang solong-solo mo si Kevin sa Lions. Alam uh, naman natin yung resume ni Kevin Belingon. Napakaganda, former undisputed one bantamweight world champion. Ngayon ba nasa stage siya si Kevin talaga na ini-impart na niya yung nalalaman niya at you're fortunate na salong-salo mo lahat dahil di biro si Kevin, hindi lang siya basta world champion. Talagang Philippine Mixed Martial Arts legend siya dito. Kinatakutan muna siya sa URCC bago siya bago siya naging world champion sa one championship. yung si Kuya Kevin naman is talagang open siya sa, lahat. Kung may tatanungin ka naman sa kanya is, talagang ishi-share naman niya, mas lalo na Mm, yung skill niya. mm, Alam naman natin yung caliber ni Kuya Kevin na sa sipat suntok, mga galaw is, very explosive. So, 'pag, may tinatanong naman ako is, sinasagot naman hmm, niya, mm. shine-share niya yung knowledge niya.